jeepney drivers na biyaheng Maynila pa Quezon City na wala pang ayuda sa gitna ng napakamahal na presyo ng gasolina. Para sa update, nasa biyahe rin ngayon si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, nasaan ka naman ngayon? Cheryl, mula sa pinagsisimula ng ruta ng jeepney na ito, nila Tatay Rogelio tsaka ng kanyang misis sa Ate Maria Fe. Nandito tayo ngayon sa West Avenue papuntang SM North EDSA. At so far, ang pinakanaibahagi sa atin nila Tatay Rogelio, kung dati kaya daw nila nasa 1,000 may tatabi nila para sa pamilya, malaking porsyento na nito o halos buong 1,000 na to mapupunta lang daw sa pagkakarga nila ng diesel o kaya naman ng crudo. Isa pa sa kinoconsider talaga nila pagdating dito yung pagbabudget nila para sa boundary at yung iba pang magiging gastusin. Kaya minsan nauuwi na lang nila 200, 300. Ang pinakapangit ay dadating yung araw na wala muna silang maiuwi dahil napupunta sa mga gastusin. Malaking bagay daw sana kung nakuha nila yung subsidiya, pero ang issue hindi pa raw nila ito natatanggap. Yung ilan sa mga concern nila, ito si Tatay Rogelio nagmamaneho, kasama yung iba pang mga tsuper na nakausap natin, wala raw sila sa listahan, nag-raise na raw sila ng concern dito sa presidente nila, sa operatiba nila, at nakikita nila dito, parang may sabi-sabi nga raw na tama po ba, ma'am, yung sinasabi na baka raw yung mga patay nabubuhay? Paano po ba yun? Yung sinasabi sa nakapila doon, tinatawag mga patay na daw yung iba. Wala naman sa listahan yun. Silang nasa listahan, hindi pala sila doon. Pagka ganun po ba, sir, tingin nyo gaano kalaking tulong po ba pag nakuha nyo yung subsidiya? Kung paano makakabili ng bigas na rin. Mabayad na rin sa lupa, hindi. So yun nga, Shelly, even yung mga ibang tsuper, ang gawa nila ngayon, mag-aabang sila, magbabaka sakali sila, pupunta sila sa Commonwealth para matignan kung nandun ba yung pangalan nila. Yung isa pa sa nakausap natin ang sinasabi, tinitignan daw kasi sa listahan, yung lisensya kung saan naka-address to. So yung isa, nakausap natin, naka-address naman daw sa Novaliches, so sakop daw yun ng Quezon City. Pero nung pumila na sila, natatanggapin na raw sana nila yung subsidiya, wala raw ang pangalan nila doon. Kaya marami-rami silang mga katanungan, pero bukod doon sa mga katanungan na yun, na-concern din nila yung mga kumakalam nilang tiyan. Nakasama ko sila kanina 9 a.m., sila tatay, sila nanay. Ang pinakakain pa lang nila, brunch. Dito mismo, ito yung isang hinihintuan nila. At, teka lang, bababa tayo saglit. At dito, yung pila rin ng mga jeep. So ang huling kain pa lang nila ay brunch, pansit at saka kanin. So dito may mga nakapila pa na mga jeep. Mangungumusta lang din tayo saglit. Kuya, sorry, mangungumusta lang po ako. Kumusta po ang pasada natin? Pangit! Pangit. May natanggap niyo na po ba yung ayuda? Oo naman. Natanggap na. Saan niyo sir gagastusin? Sa crudo lang naman yun, pang crudo para makabiyahe. Pang crudo. Sorry po, mabilis lang po. Ma'am, magkano po ang matitipid niyo po sa pamasahe ngayon? Makahirap, parang 2 piso. Pero mag-jeep na lang po muna kayo. Mas po, kumusta po? Nararamdaman niyo po ba yung epekto ng problema natin ngayon sa ekonomiya? talagang mahirap. Hirap. Magkano na lang po ang budget niyo ngayon? Wala na halos. Wala na po halos. Wala lang matita. Okay po. Ingat po, ingat po. Sir, ingat. Thank you. So yun, Cheryl, halos lahat ng mga nakakausap natin, pasahero man, driver man, even yung mga barker mismo, pare-parehong problemado. At ang pinakasinasabi nila, may magagawa naman daw ang gobyerno dito, pero hinihintay nila kailan daw nila mararamdaman yung magiging magandang epekto o yung mga benepisyong nararapat daw na nasa kanila. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Cheryl. Salamat Mobile Journal Merymon Reyes.